Magandang umaga po. Hello? Morning everyone. Tayo po ay saglit na manahimik sa Panginoon, sa harap ng Panginoon. Let us talk to the Lord. Allow Him to also to speak to us this morning as we prepare our hearts to listen to His Word. Tayo po ay saglit na manahimik. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na amin pong tinanggap mula sa inyo, pag-iingat, provisions, even, Lord, the opportunity and the privilege to serve you sa iba't ibang bahagi, Panginoon, ng simbahan, ng ministry. Salamat, Lord, na patuloy na ginagamit po ninyo bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pag-iingat naming tinanggap mula sa inyo, mga blessings, favor. Salamat, Lord, sa pagtugon po ninyo sa aming panalangin, sa kagalingan ng mga kapatid na may karamdaman. Salamat, Panginoon, sa provisions po ninyo doon sa mga nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa walang humpay na pagkakaloob, o Diyos, na galing po sa inyo. Panginoon, sa umaga pong ito, aming pong panalangin ay mangusap po kayo sa amin. Ipahayag po ninyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong kagandahang loob, ang inyong tinig, o Diyos, upang ang bawat isa ay magkaroon ng encounter sa inyo at marinig po namin sa buhay po namin ang inyong mga salita. Naalala po namin ang aming mga kapatiran na nasa Bicol, ang mission team. Ingatan po ninyo sila doon, Panginoon. Samahan po ninyo sila. Salamat, Lord, sa mga reports of opportunity, Panginoon, na may bahagi ang inyong salita sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo. Lord, I will be traveling back, Lord, tomorrow. We pray for your traveling mercies. Samahan niyo po sila makawid ng ligtas, Panginoon, sa lugar po na ito. Today, Lord, we will celebrate your presence together as we talk about ordinary things in life na ginagamit po ninyo, Lord, to remind us of your goodness and your love for your people. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome po mga kapatid sa All Generations Church. Pakibati po ang inyong mga katabi dyan. Pakilingon ang nasa likuran kung kaya pa ninyong lumingon. Yung mga merong salon pass sa lieg, mukhang you are nasa advantageous position para abutin yung mga nasa likod pa ninyo. Alright? Ngayon po ay June, mga kapatid. Nasa gitna na ho tayo ng panibagong taon na naman na binigay ng Diyos at kikita natin araw-araw, no, sa bawat buwan na lumilipas kung paano ang Panginoon ay nangangalaga sa kanyang mga anak. Tama po ba yun? Paano ang Panginoon sa bawat mga daing at mga request ng kanyang mga anak ay faithfully He is responding sa ating mga panalangin. He is giving us what we need. Now, na-encounter natin ang Diyos sa iba't ibang bahagi ng ating mga buhay. And for the last 2 Sundays, pinag-usapan natin yung mga bagay na nandyan sa buhay mo at binibigay ng Panginoon, and yet para bang hindi natin sila gaanong napapansin. No? Para bang ang tingin natin sa mga blessings, sa mga miracles ng Panginoon ay yun lang mga malalaki, mga spectacular kung tawagin. But today we'll be learning, no? Another very important thing sa buhay po natin. Tingnan po natin ito, mga kapatid. Sana po ay embrace natin ito galing sa Panginoon. May we all grow in the likeness of our Lord.
by appreciating yung mga ordinary things in life. This is the third installment sa ating pong mini-series about ordinary things. And we'll be looking at our homes, mga tahanan. And of course, when we talk about mga bahay, mga tahanan, we talk about food. Di ba? Ano pang silbi naman yung mga bahay kayo, tapos wala tayong pagsasaluhan. Di ba? Mas buti na lang na wala tayong bahay, basta may pagsasaluhan tayo. Pero maganda rin na mayroon tayong pinagsasaluhan, gaano man kasimple yan. No? Hindi kasi pwedeng ihiwalay yung pagkain at ang bahay. Tama ba? Lalo sa mga Pilipino, wala talagang nangyaring event pag walang pagkain. Napansin nyo ba yun? No, kahit gaano kasimple yan. May pinag-usapan, may meeting sa bahay, mayroong pagtitipon, hindi pwedeng walang pinagsasaluhan. Okay? Tingnan po natin yung ating mga tahanan at yung meaning nito, yung connection nito sa ating spiritual journey. Tahanan or bahay. Yung English word, hindi siya makakapantay, hindi niya kayang ma-grasp yung meaning at value ng salitang tahanan. Dahil sa atin, ang tahanan ay hindi lamang basta bahay o tirahan. Hindi lang siya ganoon. Ito ay simbolo ng pagmamahal, pagtanggap at kapayapaan ng loob at isip. Ang tahanan came from the word tahan. Okay? Yan po yung root word ng salitang tahanan. Tahan means to be comforted, to be consoled. Ayan. Tahan. Yung batang umiiyak, ano sasabihin mo? Nandyan si pastor, tumigil ka. Pastor. Lahat na lang, no? Ng roles, in-embrace ng mga pastor. Investigador. Kaya lahat ng marites, nasasagap namin eh. Kasi pati pagpapatahan sa batang umiiyak, si pastor pa rin. No? This implies peace. Security. We talk about home, tahanan. Of course, security. We're not talking about walls. We're not talking about bakod. We're not talking about electric fence. We're talking about safety and happiness. Kasama ng kung sino man nakatira sa bahay. Home is very important to us. It is deeply ingrained not just in our memory, but the whole being of a person. Nandiyan yan. Including our identity and orientations of heart. Kahit sa farm ka pa lumaki. Nakakonect yan sa iyong memory. When we talk about home, we talk about family. Tama ba? We talk about loved ones. We talk about food. We talk about fellowship. We remember our childhood. Kahit sa farm ka pa lumaki. Childhood experiences. And no matter where we are now, kahit nasaan ka na ngayon, kung ikaw ay hindi taga Cavite na tulad ko, lagi mayroong desire na bumalik sa bahay. No? Kahit once a year lang makabisita sa bahay. Kahit nipa lang yung bahay mo, gusto mo pa rin uwian yan. Di ba? I don't know why. Spiritually speaking, home lies somewhere beyond this world. Yan ang pangako ng ating Panginoon. I will go and I will prepare a house for you. That's what our hearts long for. Because God is our ultimate home. Ang Diyos ang ating totoong tahanan. Kabalintunaan, God wants to come home to us. We desire to be with God, sabi ni Paul, kung siya lang masusunod, I desire to depart from this world, to be with Christ. At yung longing na yan is also being reciprocated by the risen Lord. Pahayag 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono.
Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Kung gusto mo umuwi kay Lord, si Lord uwing-uwi na rin sa'yo. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. So we're talking about uwian. No? Gusto mo nang umuwi kay Lord, si Lord naman gusto na rin umuwi sa'yo. And we're talking about eternity of being together with God. No wonder, home plays an essential role in shaping us as human beings. Di ba? Naalala mo lagi yung tahanan nyo. Gusto mo laging umuwi sa bahay mo. Hindi ko alam Basta ako gusto ko umuwi sa bahay ko. Ngayon, kung may mga issue kayo sa bahay, bago naman lang matapos yung sermon na to, ayusin nyo na. Kahit pa nasa hotel ka nakatira, paminsan-minsan. For 3 days, 4 nights, 3 days siguro, I was in a hotel in Davao, pero gusto ko pa rin umuwi yung sa bahay ko. Kahit pa yung amoy ng unan mo ba, tulo yung luaway mo pag natutulog ka. Gusto mo pa rin yun, di ba? Gusto mo pa rin balikan yung bahay mo pagkatapos ng mahabang araw na trabaho o pag-aaral. No wonder why millions of Filipinos will answer, bahay, bahay. Kung pag tinanong, ano ba yung isa sa mga goals at objectives mo sa buhay? Tama? But like other things, na nag-exist sa mundong ito, ang danger ay yung bahay, yung tahanan, can also be a place of violence and cruelty. We call that domestic violence. Nakakalungkot. We look at the Bible to explain the importance of having a real home. It reminds us of our eternal destiny with God. At paano nga ba susukatin ang ganda at tibay ng isang tahanan, kundi sa pagsasama-sama sa hapag upang magsalo sa pagkain. Isang author, si Robert Carey, sabi niya, in Luke's Gospel, sa Gospel daw ni Lucas na sinulat, Jesus is either going to a meal, at a meal, or coming from a meal. Kung gusto niyo makakita ng laging fiesta kay Jesus, basahin yung Luke, lagi may kainan dyan. Diyan mo lagi makikita si Jesus. May kaaway siya dahil may pagkain. Well, may nang-aaway sa kanya, doon sa kainan mismo. May nag-betray sa kanya, doon din mismo, sa kainan. So, tingnan natin to. Tatlong magkakaibang storya. Si Levi, or Matthew, and his friends. I call that a meal at home. At home sila. Lucas 5:27 to 29, pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis. Tama talaga yung trabaho ni Levi. No? Pupunta sa BAR tong batang to. Na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Of course, marami siyang nakuha, di ba? BIR Levi, ay nasa Bicol yata. Kasalo niya roon ng maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Tax collectors, mga kapatid, katulad ni Levi, ng kanilang kapanahunan, sila po yung most hated people in Palestine, panahon ni Jesus. Sila po ay kinamumuhian ng mga kapwa nila Hudyo. Sila ay kinamumuhian ng mga religious leaders because they were taking advantage of the people. So sobrahan nila yung paniningil ng buwis, but they were loved by the Romans. Kasi na-accomplish ng mga Romans yung kanilang desire to get rich through these people. Sabi ng Bible, Jesus came to save and seek the lost.
Isa sa mga nawawala na anak ng Israel ay si Levi. Jesus said, "Follow me." Verse 27. Tumayo si Levi and sabi diyan, verse 28, follow Jesus. Ito pa lang mga kapatid ay sapat na upang magalit ang mga tao sa eksenang ito. Lalo na yung mga Pariseo. Pero walang reaction until Jesus was seen eating at Levi's house. Napalagpas nila yung sumunod si Levi kay Jesus. Magsama kayong dalawa dyan. But when Levi threw a party, invited Jesus and other sinners, dyan may problema. Lahat ng mga nandoon na nakaupo ay mga kapwa maniningil ng buwis. Mga kapatid, meal sharing, noong kanilang kapanahunan, pag nag-imbita sa bahay, is very different and complicated compared sa atin ngayon. Protocols must be observed. Advanced preparations must be made. A lot of efforts. At kung darating na yung actual eating time, napakabongga ng celebrations. This angered the Pharisees. Galit sila dito. Jesus and his disciples eating at the house of Levi along with other tax collectors. Anong nangyari sa Savior na to na kumakain kasama ng mga makasalanan? Sabi nila. Of course, Jesus did not eat there to support Levi's way of life. Kailangang i-correct niya Jesus yun, but to celebrate Levi's repentance. Sabi diyan, forsaking all. That's repentance. Yan ay pagsisisi at pagbaling kay Jesus. Means repentance which is turning away from sin. So nandun si Jesus to celebrate the repentance of Levi. And to call others na hindi pa nagrepent, na mga naniningil pa rin ng buwis ng sobra-sobra. Jesus came closer and ate with them because they are sick and in need of repentance. Sabi ni Jesus, hindi naman yung mga maayos yung katawan, nangangailangan ng doktor o manggagamot, kundi yung mga may sakit. Sama-sama si Jesus at lahat ng mga makasalanan na magsisisi pa lang at yung makasalanan na nagsisi na sa isang kainan. We call it a meal at home for two reasons. Number one, pagdiriwang para sa isang makasalanan na nagsisi. Pangalawa, pagdiriwang upang tawagin at anyayahan ng iba na magsisi at maranasan ang totoong kahulugan ng buhay kay Jesus. Hindi ba yan yung ating ginagawa sa life groups? We celebrate each other's presence. Nandiyan ang Panginoon. We worship there. And then our life groups are also, yan po ay venue for you to invite others to repent. At home si Jesus at ang mga makasalanan sa bahay ni Levi. Ganon din ba ang mga pangyayari sa tahanan mo? Nagiging venue ba ito ng pagdiriwang at pagsasama-sama ng mga matutuwid at makasalanan upang maranasan si Jesus? Meanwhile, yung mga Pariseo, na wala silang pakialam sa word na repentance sapagkat hindi nila kailangan magsisi sapagkat sila pinakamatuwid na sa lahat, were never at home and will never be at home anywhere in this world. Lagi silang estranghero. Hindi sila kailanman magiging at home sa bahay ng isang tao or sa buhay ng isang tao dahil hindi nila kailangan magsisi. Pangalawa, Simon the Pharisee. At yung babaeng makasalanan na pumasok doon sa kanyang bahay. Ang tawag natin dyan ay meal and home. Nawala ang bahay dito. Hindi literally, kundi bahay siyang structure pero wala yung pagmamahal, wala yung acceptance, wala yung service.
Walang spirituality. Lucas chapter 7:39. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, si Simon. Nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong to, dapat alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Let's talk about dinner protocols sa kanilang mga panahon noon. Mga protocols sa tahanan ng mga sobrang yaman na katulad ni Simon. There's one of the most powerful and respected Jews inviting Jesus to his home for a dinner. Jesus, punta ka sa bahay ko. Magpapaparty ako. Meals are sacred and solemn. It is done among close friends and families to celebrate life together. So when a rich person invites another to eat dinner with him, alam mo na mayroong VIP protocols yan. At yung decorum, ilalagay talaga yan sa tama. To impress. At para ma-feel ng iyong inimbitahan na siya ay talagang tanggap mo sa sarili mong bahay. It is both to honor and to impress. Hindi itong gabing ito sa tahanan ni Simon. It was a trap. Bitag yon para kay Jesus. It was to humiliate the guest. At isa doon si Jesus. Sapagkat kung ginawa ni Simon yung kanyang assignment, the presence of a woman, dapat hindi yun nangyari in the first place. Dapat wala doon yung babae, lalo na ang makasalanang babae. Dahil nung una pa lang na nakita nilang may babaeng pumasok doon at identified naman nila na makasalanan yung babaeng yon, nag-cause na sana yun ng alarm sa buong bahay at na-kick out na sana yung babae. Yun ang mga protocols nila sa bahay ng mga mayayaman. The sinful woman was granted access to test and humiliate Jesus. Kaya nga unhome Yung sarili mong bahay, nagiging place ng betrayal. Sarili mong bahay, nagiging lugar upang husgahan ng ibang tao. Imbitahin mo doon upang ipahiya. Yan ang madaling sabi dyan. Sapagkat pumasok si Jesus, pumasok yung babaeng makasalanan, tapos pinapanood lang siya ng host, si Simon. Remember, he was a Pharisee. Napaka-strict ng kanilang laws. So nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng mahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Kapatid, Simon, the Pharisee, intentionally humiliated Jesus by not giving him the mandatory ceremony for invited guests. Papasok ka sa bahay, nakahanda na yung mga alipin. Aabangan ka doon sa labas, hugasan yung paa mo. Remember yung ginawa ni Jesus kasi walang gumawa sa kanila, si Jesus na lang? Isa lang po yun. Pagpasok mo sa bahay, sasalubungin ka ng host, sa kanilang kultura, ano silang tawag dyan? Beso-beso. Yayakapin ka, i-welcome ka, papalitan, tatanggalin yung suot mo, outer garment mo, papalitan yon. Paupuin ka ng maayos. Yun po yung protocol. None of that, mga kapatid, ay binigay ni Simon kay Jesus. So ito na ngayon. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit, hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ang kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti,
ay kaunti rin ang pagmamahal. Nakuha niyo yung istorya? Pinapasok si Jesus sa bahay ng mayaman upang husgahan. Kaya sabi ko kanina, ang ganda ng design ng mga tahanan. Yung tahanan, pamilya, ang ganda ng design. Kasama yan sa mga sinira ng dyablo. Sapagkat yung mga tahanan ng karamihan ngayon ay naging place of betrayal. Katulad po nito. Mag-aasawa ka para bugbugin. Mag-aasawa ka upang ipakita sa iyo na marami kang babae. Mag-aasawa ka para gutumin. And home. Just like what Simon did. Papalakihin mo yung bahay mo to impress people. Pagpasok nila sa bahay mo, manliliit sila sapagkat kulang na lang, tatapak sila sa itlog, papunta ng CR, baka may mabasag silang kung ano dyan. It is to intimidate others. Just like Simon. At nangyayari po yan, mga kapatid. Ang tanong, sa ating matahanan, are we Simon? O nakikita natin yung sinful woman? Sa ating mga sarili. How are we treating Jesus? Paano mo tinatrato si Jesus? Ang bahay mo ba ay lugar to make Jesus feel at home or to unhome the Lord? If we unhome others, we unhome Jesus. If we invite others only to humiliate them, we humiliate the Lord. Sad to say, nangyayari din po yan. Pero ang tanong, hindi ba alam ni Jesus yun? Hindi ba alam ni Jesus na kailangan na gagawin sa kanya ni Simon yon? Of course, alam niya. Jesus was there because Simon too needs salvation. That's Jesus. Pumunta doon si Jesus upang ipakita ang kanyang pagmamahal kay Simon. Simon, kailangan mo rin ng kaligtasan. Pero kung ayaw mo, hindi ko ipipilit sa'yo. Tanong is, kumusta ang iyong tahanan? Kumusta kayo sa bahay? Ito isang paalala sa inyo. Mag-ingat ka sa pagtanggap ng mga imbitasyon. Ang iba dyan ay trap. Pangatlo, the father and the prodigal. A meal, rehome. Itayo natin muli ang ating tahanan. Parang ganon. Lucas 15:17-24. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Umuwi. Yan yung keyword dyan. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang mga pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala na, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Siguro ito na ang pinaka-popular among Jesus' parables. Diba? Ito na lagi natin narinig, the prodigal son. A repentant sinner who violated and dishonored his father. Ano ang sinasabi sa kanya ng Bible? Patay na yan.
Pag umalis tayo ng bahay ng Diyos, pag umalis tayo sa presensya ng Panginoon, kinoconsider na tayong patay. Kinoconsider na tayong naliligaw. Pansinin po ninyo, ang rendition sa English, sabi niyan, when He came to Himself. Alam niyo ang malalim na kahulugan yan? Returning from the dead. Because this person too, alam niya sa kanilang kultura, na pag umalis ka at binitray mo yung iyong tahanan, kinukonsidera ka ng patay. It is a resurrection. It is returning back to life. Pansinin po niya ang verse 24. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay. Sapagkat namatay na ang kapatid mo, sabi doon sa 32, kasi ayaw mag-celebrate ng panganay. Sabi ng tatay, hindi ka ba masaya? Namatay na ito. Ngunit nabuhay. This is God welcoming repentant sinners sa kanyang bahay. This is God giving life to His dead children. This is God opening His home to returning prodigals. This is God welcoming home His Son, not welcoming Him to report for a job. Kasi sabi ng anak niya, kahit magtrabaho na lang ako sa inyo, kasama ng inyong mga alipin. Sinalubong siya ng tatay niya, hindi upang mag-report sa kanyang first day sa trabaho, kundi mag-report bilang anak. Manumbalik bilang anak. First and foremost, it should be the picture of your home. Sana ganito ang ating mga tahanan. Sana tayong mga ama, dahil Father's Day pa naman ngayon, sana ganito ang nangyayari sa ating mga tahanan. And this must also be the picture of All Gen Church. Let us welcome returning prodigals. As God welcomes us. Whenever na bumabalik tayo sa ating mga sarili at naaalala natin lumayo na tayo sa Panginoon. Sana nangyayari ito sa mga tahanan po ninyo. We are building our homes again. Miroslav Volf says, the feast is no mere response to repentance. It is also the very fruit of repentance realized. Hindi lang tayo kumakain ng sama-sama dahil may nagrepent. Kundi ang pagkain ng sama-sama, yun po ay repentance realized. Yung effect. Reconciled relationship, a restored experience of home. Ating matahanan is a place of worship. Ating matahanan is a place of fellowship. Ating matahanan is a place for the living. Ano ibig sabihin? Pag nagsama-sama tayo, makain tayo together, we celebrate each other's presence, we celebrate the presence of the Lord, lumalago ang ating mga spiritual na mga buhay. Kaya pag-uwi nyo mamaya sa bahay, kung ano man ninyong pagsasaluhan, remember this message. Yan ay kaloob ng Diyos upang maalala mo na yung eating together, being at home with each other, is a precursor. Ibig sabihin, mga pauna yan sa kung anong inihanda ng Diyos sa iyo. Someday, you will be at home with God. Someday, we will welcome you to His eternal home. Someday, in a figurative speech, God will eat with you. Kung hindi mo kayang kumain ng may kapayapaan at pag-ibig kasama ng iyong mamahal sa buhay, I doubt if you will enjoy the presence of God sa future.
Kung pag kumakain kayo at hindi kayo nag-uusap dahil lahat kayo nagsi-cellphone, I doubt if you will not do that in the presence of Jesus. He will do it also with the Lord. At yung matahanan, dapat at home tayo. At home ang isa't isa. At home lagi, lalo ang ating Panginoong Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, appreciate and love your home. I mean, the people there. And of course, yung structure, bigay ng Panginoon, kahit maliit yan o malaki. That's from the Lord. Kung mas malaki, mas malawak, mas maganda. Pero ano nga ba naman yung silbi ng malaki at malawak, hindi namang maayos yung nakatira. Pinaka-importante sa lahat, yung tumatahan tayo pagpasok natin sa ating mga bahay. Nawawala yung pagod, nawala yung galit sa traffic, mayroong excitement to be together. Tumatahan yung ating makalooban. Number 2, your home is a symbol for our eternal home. Kung nanggugulo ka ngayon sa bahay nyo, pagdating mo sa bahay ni Jesus, manggugulo ka rin. Ganun lang yun. So kung anong nangyayari sa bahay nyo ngayon, picture yan ng anong mangyayari sa future. Of course, Jesus will restrain you. Manggugulo ka sa bahay niya. Number 3, someday, God will call you home. God will come home. And we will forever be at home in His presence. Number 4, if you are a prodigal, our loving Father is waiting to rehome you. Come home now. At sa mga tahanan na laging unhome, kakain na lang. Kung kailan kakain, saka mag-aaway. Oh? Kukuha na lang sandok, pag-aawayan pa. Upo doon, tapos doon pa sa pinakadulo, tapos kailangan niya pala ng tubig. Kasi isorbuhin niyang iba, nag-aaway na, hindi na na-enjoy yung pagkain. Stop that. Respect the presence of God. Appreciate kung ano mang binigay sa atin ng Panginoon. Ordinaryong mga bagay, pero yan po ay kaloob ng Diyos, parte yan ng ating paglagong spiritual. Magandang umaga po mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Enjoy natin ating mga tahanan. Tayo pong lahat ay tumayo.
Sige po, maaari po muna tayong makaupo. Ngayon po ay special day para sa mga tatay. The world celebrates Father's Day sa araw po na ito. And we'll honor
the fathers dito po sa church. Palakpakan po natin yung mga tatay dito, mga kapatid. Ayan. So kung kayo po ay tatay, ngayon, maaari ba kayong tumayo? So we can honor you. Yan. Yung excited maging tatay, upo lang muna kayo. Mahal ang bigas. So these are the fathers ng church. And I want you to pray for them. Pagpasensyahan nyo na lang kasi alam ko naman tayong mga tatay, nagkukos din tayo ng violence sa bahay, di ba? We're not expressive. Tama? Hindi natin alam paano express yung ating mga sarili. Yan ang reklamo lagi sa atin ng mga anak natin, mga asawa natin. I don't know why. Pero ito, bigyan ko kayo ng tip, mga nandyan, anak at saka asawa. Mahirap din kasi mag-isip paano mag-provide sa family. Totoo. So, pagpasensyahan nyo ng mga tatay nyo. Ganyan talaga. Ngayon, kung nandito ka, at nandyan yung tatay mo, mamaya, ikaw magpipray sa tatay mo. Okay? Ay, yung mga hindi kasama yung tatay ngayon, dahil nasa abroad, ay, message nyo yan. Tawagan nyo mamaya. Ngayon, kung hindi kayo close ng tatay mo, ayaw kong mangialam sa inyong personal na buhay, pero kung maaari, appreciate pa rin. Kasi bigay pa rin ng Panginoon yan. Kung tatay ka ngayon na wala yung anak mo, wala yung asawa mo, hindi ko alam bakit. Pero make peace. No? Pero kung nasa abroad lang naman, o nasa Boracay, tapos iniwang ka dito, tawagan mo na mamaya. So mga kapatid, I'm making it a little bit lighter ngayon, but it's very emotional, very sentimental. See, fathers in this church, kasi yung mga karamihan ng simbahan talagang mga 100 babae, 5 lang yung tatay. At least dito marami-rami tayong ipagpipray ngayon. Okay, so ganoon, sinabi ko kanina, kung ikaw ay anak ngayon, o asawa na rin kung isang pamilya kayo, kayo muna mag-pray sa inyong mga tatay. Okay? Pwede ba yun? Ay, gawin na natin. Tayo na kayo. Pag-pray nyo na yung mga tatay nyo. Yan. O yung mga asawa ninyo kung walang anak. Sige po. Ngayon, doon sa mga walang kasama, lalo kayong mga nandyan, tabi-tabi kayo dyan, wala kayong mga kasama. Ano ba nangyari sa inyo? Mag-pray kayo together. You pray together dyan sa taas. No? Sige po. Mga anak, pray for your father. Na mahirap maging tatay. Isip lagi yan kung ipapakain sa inyo. Paano kayo pag-aaralin? So let us appreciate our fathers. Pray together.
Father, we are seeing a lot of homes that are fatherless. A lot of marriages breaking up. A lot of children growing without their fathers kasi kailangan magtrabaho, Panginoon, sa malayo. May mga tahanan talaga, Lord, plain and simple, winasak ng kaaway. Pero Lord, napakapalad po namin kasi ang description sa amin ng Bible ay we are children. It means we have a father. Sa mga nandito, na hindi po nila kasama ang kanilang mga tatay, for whatever reason, Lord, we don't want to speculate anymore. Lord, be the father of the fatherless. Sa mga sandaling ito. Embrace us. And we thank you sa mga tatay na nandito ngayon. Salamat, Panginoon, sa church na to ay nagbibigay kayo ng maraming mga kalalakihan na nangunguna sa kanilang mga pamilya. Ito ay simbolo, Panginoon, na matibay pa rin po ang pamilya, O Diyos, kahit sa mga panahon namin ngayon. Kaya, Lord, tinataas ko po ang lahat ng mga kapwa ko tatay ngayon. Bless them, Lord. Give them wisdom. Most of them are breadwinners. Lord, bless their works, their careers. Bless their businesses, Panginoon, sa mga nagdinegosyo. At yung mga naghanap ng trabaho, Panginoon, we pray, Lord, mga tatay na ito ay makasumpong ng trabaho na galing sa inyo. And I pray, Lord, na mula ngayon, wala nang magiging unhome sa All Generation Church. Lahat ay at home and rehome, Panginoon. Thank you, Lord, for loving us. Thank you for setting an example paano maging isang tunay na tatay. Lahat ng aming karanasan, Panginoon, galing po sa inyo. Meron kaming pattern na susundan kung paano magiging tunay, makabuluhan, at totoong magiging ama ng aming matahanan. Palain niyo po, Panginoon, lahat ng mga nakatayo ngayon. Kausapin po ninyo ang kanilang mga puso. At mga anak, Lord, I pray, Lord, na patuloy nilang mahalin ang kanilang mga magulang, kabila ng mga shortcomings. Thank you, Lord, for today, that we could celebrate your presence. Makita namin, Panginoon, ang inyong pagiging tatay sa aming mga earthly fathers, kahit, Lord, marami kaming mga pagkukulang. But we see glimpses of our Heavenly Father sa buhay ng aming mga earthly fathers na naman nandito ngayon. Thank you so much. Pagpalain niyo bawat tahanan, pamilya, Panginoon, sa umaga pong ito. Mga kapatid, tayo pong lahat tumayo sa ating panguling panalangin. And Father, those who are grieving, families, Lord, left behind, fathers have passed away, fathers na nasa abroad, fathers na nang iwan sa kanila, I pray for them. Comfort them. Sa inyong bahay, Lord, ay tatahan, mayroong pagtahan ang mga nagdadalamhati. Send us home with celebrations in our hearts, with happiness, with anticipation of blessings and favor in the days to come. Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Happy Father's Day sa aking mga kapwa tatay. Pagpalaan tayo ng Panginoon.